Naku po mga kababayan, ikakagulat niyo po itong pahayag ni Ka Eric Celes mga kababayan. Naku po, nagsimula na naman ang demolition job itong mga makakaliwang grupo mga kababayan na talagang gustong patalsikin si VP Sara Duterte. Matindi po itong title ni Ka Eric. Sabi niya dito, full demolition jobs versus VP Sara inilalarga muli. Confidential fund na walang kamatayan pa rin. So talagang yun pa rin mga kababayan, no, na kahit na hindi na kinakagat ng taong bayan, yun pa rin yung kanilang panlaban, yun confidential fund na walang kamatayan mga kababayan. So pakinggan nyo po yung pahayag ni Ka Eric dito nga patungkol sa demolition job kay VP Sara Duterte. Eto na po. Mga paningin sa kalagayan po ng ating political situation. Kamakailan lamang po ay nagkaroon ng pahayag na naman ito. Ang dati po ay naging operatiba ito ng CPP, NPA, NDF sa loob ng House of Representatives nung siya ay nasa kabataan NPA recruiter party list pa. Itong si Terry Ridon, no? Hindi ka po magiging representante o magiging leader ng mga party list na binuo ng CPP, NPA, NDF kung hindi ka po bahagi ng mga leaders ng kanilang organisasyong teroristang nagpo-promote ng terrorism. At ibig sabihin po, tinatawag kang kadre o tinatawag kang leader ng CPP, NPA, NDF na nakadeploy sa urban operations. Ang mga party list na ito ay kinabibilangan po ng Alliance of Communist Teachers or yung ACT Teachers. Yung isa pa ay ang Gabriela NPA Lover Party List at itong Kabataan NPA Recruiter Party List. Dati nandyan pa ang dalawa nilang party list na natalo na sa mga eleksyon, ang Bayad Muna Party List o yung Bayan Muna na mas kilalang Bayad Muna. Kasi babayad ka, susuportahan ka nila. Grabe. Hindi dahil sa prinsipyo, kundi dahil sa pera. Ang isa ay Anak Pawis Party List, na minsan tinatawag ding Amoy Pawis Party List. Biro lang po yun, mga kababayan. So yung Anak Pawis, tsaka yung Bayan Muna, wala na po ito. Na-eliminate na ito in 2 elections, no, successive elections. Pero mukhang may bagong ruling na naman ng Supreme Court na pwede na naman mag-reapply for renewal of registration. Okay? Itong mga kahit talunan na ng magkakasunod na halalan ay pwede pa ring ipa-reconsider ang kanilang application for party list accreditation at makakasama sila muli sa eleksyon, no? Tingnan natin kung anong maniobra ng gagawin ng CPP, NPA, NDF, itong mga komunistang teroristang grupo. Itong si Terry Ridon ay naging bahagi po ito ng CPP, NPA, NDF nung kabataan. Nung siya ay naging representante ng komunistang teroristang grupo bilang kabataan party list. Ngunit ito ay sinipa na rin later ng komunistang teroristang grupo. Ang pagkakaalam ko, ayon sa impormasyon na nakukuha ko sa mga dating kasama din namin, ay dahil sa financial opportunism o yung pagiging sugapa sa pangungulimbat sa pera, no? At hindi madisiplina. Yan pong record ayon sa mga nakukuhang impormasyon tungkol kay Terry Ridon. Na-appoint din ito dahil minaniobra din malamang ng mga koneksyon sa NDF, sa CPP, NPA bilang chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Subalit, hindi pa umaabot ng 1 taon ay sinipa na ito ni Pangulong Duterte dahil abusado. Travel ng travel, ikot ng ikot at ginagamit ang pundo at poder ng gobyerno para sa pansariling mga lakad na kunwari opisyal na mga travel abroad. Kaya sinipa ni Pangulong Duterte. So alam natin kung anong hugot meron itong si Terry mukhang Kokey Ridon, no, mga kababayan. Ngayon, siya ang isa sa mga ginagamit ngayon na tagapag-atake laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Duterte. Siya ang pumalit sa role
ni Acop, ni Paduano at nila Barbers, no? Itong Sipsip at Kulukoy na si Terry Ridon. Ang kanyang representation ay sa Bicol Party List na napag-alaman natin hawak ito at kontrolado ng pamilya Villapuerte sa Bicol. So from the attack dog of the CPP, NPA, NDF, naging lapdog and bulldog ito si Terry Ridon ng mga politikong mga bulok kagaya ng Villapuerte na mga politiko sa Bicol, no? Mga kababayan. So tauhan ito ng mga Villapuerte sa ngayon at malamang nakikipagkonsyaba pa rin ito sa CPP, NPA, NDF na siyang pinanggalingan niya kahit na sinipa na siya doon, mga kababayan. So, ano po ang gusto niyang ipakita? Na siya ang maaasahan o isa sa maaasahan na tagapag-atake laban kay former President Duterte at kay Sara Duterte. At yun nga ay ginampanan niya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga intriga at propaganda. Kung ano-anong mga kabulastugang pahayag po ang ginagawa nito ni Terry Ridon, no? Ng Saro Bicol na attack dog, bulldog ito na hawak ng mga Villapuerte sa liig ito. At ang mga Villapuerte po, alam natin ay kaalyado at gamit din po nila Marcos at Romualdez sa kanilang sindikato na pangungulimbat at pandarambong sa Kabanang Bayan. So itong si Terry Ridon, nagtutulak ng mga intriga na kailangan daw managot si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng mga alias like Mary Grace Piatos sa kanyang mga report sa confidential fund. At para mahubaran daw ang maskara ng kung sino talaga ang mga alias na ito kagaya ng Mary Grace Piatos. Again, ito po ay nakalagay sa confidential fund. Okay. Siguro magbibigay tayo ng paglilinaw hinggil dito, no? Ano po ba ang confidential fund? Ang confidential fund ay parang intelligence fund din po ito. Intelligence and security fund ito na pinapahintulutan ng gobyerno. Hindi lamang para sa Vice President, hindi lamang sa Presidente, kundi sa iba pa na there are around 400 agencies of government na mayroon pong built-in request sa budget para sa confidential and intelligence fund nila. Like Bureau of Customs, NBI, DOJ, DILG nga, ang magkapatid na Rimulya nga, 1 billion ang kanilang confidential fund. 500 million kay John Vic Rimulya sa DILG, 500 million dati kay Boying Rimulya sa DOJ at kay John Vic Rimulya sa DILG, 500 million pesos. Sa Ombudsman, mayroon din po yung confidential fund. At ang kay Marcos nga umaabot sa 5.2 billion pesos hanggang 7 billion pesos ang confidential fund under the office of the President. So klaro there are around 400 agencies of government na mayroon pong pinapahintulutan na allocation or appropriation or budget para sa confidential fund. Ang confidential fund po ay parang intelligence and security fund. Ito po ay sikreto, bagamat mayroong plano. Ginagamit ito sa pagbibili ng impormasyon, pagbibili ng asset at informants. Lalo na kung mga sensitibong impormasyon, like kontra-droga na operation, kontra criminality, kidnap for ransom, carjacking, drug cartel and drug syndicate, drug lords na mga operation, CPP, NPA, NDF, mga extremist and mga terrorist groups, international traffickers ng droga at ng human trafficking. Marami po ang pagkagamitan nito, mga smugglers. So delikado po ang mundo na pinagkakagamitan ng confidential fund ay delikado po ang mga tao na nai-involve dyan. Kaya gumagamit po yan ng alias. Sapagkat kapag na-expose po yan, pwede silang patayin, pating pamilya nila. At kaya nga ang nature niyan, sikreto, discreet, kaya confidential mga kababayan. Yan po ang ibig nating sabihin. Hindi dahil may tinatago, kundi dapat itago ang mga personalidad, ang impormasyon, lalo na kung ito ay nasa mga pangsiguridad na aspeto
ng pag-protect sa tao at impormante. Yan po ang dahilan kung bakit may alias. Kaya kami noon, nang nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, gumagamit kami ng alias. Kaya nga ako ay si Ka Eric, o minsan ako naman ay si Ka Jing. Parang sa CPP, NPA, NDF din, gumagamit din kami ng alias para itago ang aming totoong pagkatao. Upang hindi kami makasuhan, hindi kami habulin, o madali mahabol o malocate ng gobyerno. Same thing is sa mga gumagamit ng alias sa confidential fund. So alam din po yan ng kulukoy na si Terry Ridon. Dahil naging CPP, NPA, NDF ito na parang underworld criminal terrorist organization na may mga alias silang ginagamit. May mga alias din po yan na ginamit si Terry Ridon. Hindi po totoo na yan ay malinis, na hindi dumaan sa ganitong taktika ng paggamit ng alias or mga other names to cover your personality and identity. Okay? So sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, dahil kami po ay papatayin at babalikan ng dati naming mga kasama sa CPP, NPA, NDF, kami po ay gumagamit ng alias. Bagamat kami ay binibigyan ng pondo at suporta ng gobyerno. And that is allowed dahil kami po ay katuwang sa anti-communist terrorism operations para durugin at wasakin ang numero 1 teroristang grupo sa Pilipinas, ang CPP, NPA, NDF. That is also the context kung bakit nagkaroon ng Mary Grace Piatos sa items ng confidential report of the confidential fund na ginamit sa opisina ni Vice President Sara Duterte and even when she was still part of the Department of Education bilang concurrent secretary. Hindi po yon sinadya para lamang itago ang pera, kaya gumagamit ka ng alias. Yan po ay pinapahintulutan sa uri ng pundo na mayroon kang ginagamit. Bumibili ka nga ng impormasyon Bumibili ka ng informants. At ang mga informante na ito at mga impormasyon na binibigay nila ay napakadelikado. Uulitin ko po, ang binabangga mo dyan, mga kriminal, mga sindikato at mga terorista, mga drug cartel, mga smugglers. And they are capable to kill and create criminal operations to harass and even assassinate ang mga informante na nagbibigay ng impormasyon. So yan po ang layunin kung bakit may alias, Mary Grace Piatos. At according to the rules of audit, ng Commission on Audit, nakalusot at pasado ang ganyang uri ng reporting. Sapagkat ganyan din po ang uri ng reporting, mayroon si Marcos Jr. sa kanyang mahigit 5 bilyong pesos, no? Sa kanyang more than 5 billion pesos na confidential in intelligence fund, may mga alias ka rin pong makikita dyan. Kaya ikaw kulukoy na tereridon, busisiin mo. Busisiin mo at buksan kayo nila Risa Hontiveros, nila Laila de Lima, at nila Trillanes. Busisiin nyo ang lahat ng confidential fund. Hindi lang kay Sara Duterte na confidential fund. Ang busisiin nyo, makikita nyo ang alias na mga pangalan. Makikita nyo rin dyan si Mr. Chippy, si Mr. Kikoy, o si Mr. T. Di po ba? So these are normal and allowable practice in the utilization, expenditures of confidential fund by the nature of the sensitivity ng uri ng trabaho at mga operations na nasasangkutan ng paggamit ng pundong ito. Dapat siguro maintindihan mo yan. Kahit ayaw mong intindihin, dapat ihambalo sa iyo yan. Bulat-latin ninyo ang lahat ng confidential fund ng National Bureau of Investigation, ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ng National Intelligence Coordinating Agency, ng mga intelligence units ng Armed Force, ng AFP, ng Army, ng PNP, ng Air Force, ng Marines. Mga alias names po ang makikita ninyo. So bakit sinisingle out ninyo? Terry, komunista dati na sinipa, bulok style mo ridon. Di po ba? 125 million pesos. Nadeklara na ng Commission on Audit paulit-ulit na ito ay nakatugma sa kategorya ng audit and report
ng mga confidential funds. Bakit kailangan mong sisigawan na parang si Sara Duterte lang, Tere Ridon, ang gumagamit ng alias names sa pagsasagawa ng paggamit ng intelligence fund? Pati mga addresses ay ginagawan po yan ng code. Halimbawa, XX2, Metro Manila. So, tatanungin mo kung anong address ang XX2. Hindi kung safe house yan, susunugin yan ng mga sindikato at ng mga terorista o ng mga kidnapper o ng mga organized crimes. Kung ituturo mo ng XX2 pala ay isang safe house dyan sa loob ng University Hills Subdivision sa Caloocan. O, di po ba? Natukoy tuloy ang pinagtataguan ng mga informante at ng mga operatiba na tumutulong sa mga proyekto ng gobyerno kontra sa malalaking mga organisadong kriminal, sindikato, kartel sa droga at pati sa mga teroristang grupo kagaya ng CPP, NPA, NDF. Ganun po kabobo ito si Tere Ridon. Ganun siya nagpapakabobo kahit abogado ito. Parang si Shelo Magno din na nagpapakilalang propesora sa University of the Philippines pero hindi niya alam anong delineation and functions ng mga otoridad at opisyal ng gobyerno para sabihin niya na abogada ka Sara Duterte, di ba? O bakit wala kang kinasuhan ni isa mang kurakot sa gobyerno? Sapagkat hindi niya trabaho yun. Ang Vice President ay standby President according to the constitutional duty. At hindi siya ang Ombudsman, Kulokoy, Shelo Magno. At hindi siya ang Office of the Solicitor General. Hindi rin siya ang Department of Justice. Parang ganon din kay Tere Ridon, nagpapakabobo dahil ginagamit na attack dog ni Marcos at ni Romualdez, kahit ano na lang ang sasabihin. Parang si Lola Claire, Aling Claire Marites Castro din, abogada din, pero mas kilala siya bilang butangera at palingkera kaysa abogada. Di po ba? The way she delivers the messages, mas lalo niyang binabaluktot ang katotohanan sa pagtatabon-tabon at pagtatakip sa kalukuhan at katarantaduhan ng kabulukan ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. So yan din po ang imahe ngayon ni Tere Ridon. Alam niya na alam natin na alam niya na allowed and tama na may confidential fund na mayroong mga aliases. Ang mga gumagamit at binabayaran ng mga assets, informants, safe houses, sapagkat yan ay nasa nature ng uri ng pundo na dapat gamitin yan sa confidential items. Secret, discreet, covert. Yan po ang ibig sabihin yan. And hindi lang kay Sara Duterte yan, applicable. Ginagamit po ang paggamit ng alias, mga code, mga itinatagong address, itinatagong personalidad, itinatagong mga operations, sapagkat yan ang nature ng Confidential Intelligence and Security Fund. Natural pala Yan. Pwede Ngayon, pala ano ang talaga epekto niyan kung ipabusisi mo ang confidential fund ni Sara Duterte, Tere Ridon, Lola Laila de Lima, and Risa Hontiveros, dahil lang sa pangalang Mary Grace Piatos? Pabusisi nyo ang lahat ng pundo na pinagkagamitan ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ng National Intelligence Coordinating Agency, ng Army Intelligence, ng Naval Intelligence, ng Intelligence ng NBI, ng Coast Guard, ng Marines, ng Air Force, lahat ng ito, 400 almost agencies. Ibinuyang-yang natin ngayon ang mga state secrets sa mga kriminal at mga teroristang grupo. Anong uri ng utak mayroon kayo para itulak nyo ang kabuloktotan na ito just because you want to attack, demolish, and paralyze Vice President Sara Duterte? Kaninong interes po na mabuyang-yang ni Tere Ridon ang mga pangalan ng confidential funds, aliases, at mga safe houses dyan na ginamit sa report ng Vice President at ng siya ay DepEd Secretary pa? Interes po yan ng CPP, NPA, NDF, sapagkat alam natin na ang pinag-ukulan ng mga pundo na ginamit sa confidential fund when she has still the confidential fund, si Vice President Sara Duterte, at kahit nung siya ay DepEd Secretary pa, ay ang mga komunistang teroristang grupo ang tinarget po ng operations na yan. Kaya huwag kang magmagaling as if ang Mary Grace Piatos ay makikita lamang kay Sara Duterte. Mayroon pa nga ang Mr. Kachupoy sa Office of the President na alias.
Tanungin mo rin sino si Mr. Kachupoy. O tanungin mo rin kung saan ang Tama. XYZ Ba't si na VP Sara address lang? kung ito ay nakalagay sa confidential fund ng ISAF. Tatanungin mo kung anong nakalagay sa XYZ sa address sa lugar ng Metro Manila. Tarantado itong si Terry Ridon. Ano? Talagang ang pinapabura nito, hindi lamang ang mga bulok na politiko na gustong gumawa ng political operations for demolition, kundi pati na ang mga komunistang terorista na sinipa na siya, ipatiwangwang at ipabuyangyang ni Terry Ridon at ng mga kabalahibo niya ang confidential records of transactions and expenditures involving confidential informants, assets, informants, and confidential operations na pinagkagastuhan sa panahon po ng confidential fund na mayroon pa si Vice President Sara Duterte. What applies to Sara Duterte applies to all. Idi itiwangwang at buyangyangin mo rin ang confidential fund na mahigit 5 bilyon ni Marcos Jr., ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ng National Intelligence Coordinating Agency, at iba pang mga security and intelligence agencies, dahil sila ay may mga alias names din at mga codes na ginagamit sa operations, safe houses, at sa mga tao na kanilang binibigyan ng suporta. Yan pong ibig sabihin yan, Terry Ridon. What applies to one applies to all. Kung gusto mong ipabuyangyang at pabuklatin ang confidential fund. Delikado po yan, mga kababayan. Not because we are protecting Sara Duterte. No! We are protecting the state and security of the state, the security of the government, its assets, its informants. Hindi dapat po yan nakatiwangwang. Ako lang po ay marami ng threat sa akin ng matiwangwang kung sino si Ka Eric. Nang mabunyag na ako pala ay si Ka Eric. Hanggang ngayon ang pamilya ko under threat. Alam mo ba yan? Terry Kulokoy Ridon. Ako mismo subject na patayin ng CPP, NPA, NDF. At lahat na kami ng mga lumantad na. Mayroon palang ano na? So, yan bang gusto mong mangyari May kay Mary threat Grace na Piatos pala kung kay sino ano, man kay- yan? At sa iba pang mga confidential agents, assets and informants ng gobyerno, dapat po ay mailugar ang kabuloktutan ng pananaw na ito ni Terry Ridon at ng kanyang mga kabalahibong alipores, hindi lamang ng mga bulok at mga buayang politiko na kagaya ng nagmamay-ari ng kanyang Saru Bicol Party List, at kundi pati na ng paggamit nila Marcos at Romualdez sa kanila. The confidential fund using aliases, codes, and other discrete and secret and covert operational cover are allowed under the Commission on Audit Rules on audit pertaining to confidential fund expenditures and utilization. Period. And that applies to Sara Duterte and to all other agencies of government, including kay Marcos, na mayroon din pong mahigit 5 bilyon taon-taon na confidential and security intelligence fund. Kaya hindi rin yan dapat mabusisi. Kasi kung busisiin mo din ng kay Marcos, busisiin mo na rin pati ang lahat. And that is not allowed. And there is a law on the protection of state secrets and confidential and intelligence and security matters pertaining to national security. At hindi natin papayagan ang kapretsyo na ito ng propaganda ni Terry Kulokoy Ridon at ng kanya mga alipores at balahibo niya. Kagaya nila De Lima, Ontiveros, na alam naman nila na ito ay allowed by law, subalit pilit pa rin nilang ginagamit sa propaganda attack para sirain ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Kaya dapat lang ito ipaalam sa mga mamamayan. Hindi po tayo titigil na ito ay maipalaganap at magkaroon po ng kaalamang tama ang ating mga kababayan. 3 unmodified reports ng Commission on Audit, both nang siya ay DepEd Concurrent Secretary pa at bilang Vice President, walang nakitang pagkakamali sa fund utilization, including confidential fund utilization, sa ilalim po ng opisina ng Vice President at nang siya pa ay DepEd Secretary sa kay Sara Duterte. So ano pong hinahanap natin dito? Wala, hinahanap natin ang propaganda para idikit at itapon na putik laban kay Vice President Sara Duterte. Yun pong layunin nito ng mga ever hopeless na mga anti-Duterte forces
na ginagamit ngayon ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Magbabalik po ang isa pang episode ng ating video analysis at video talakayan with Ka Eric. And don't forget like, share, and promote our videos so that lumagana po ang ating mga pananaw at pagtingin sa mahalagang issue ng ating bayan. And of course, sa gustong tumulong po, maliban sa pag-like, promote, and share ng channel and videos viewership natin, you can also send whatever amount that you like to share out of your sincerity and generosity sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang atin pong ginagamit na GCash line ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Langging po o Rohilda Celis. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Mag-ingat po kayo palagi at be strong in facing the challenges of life. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Ayan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag ni Ka Eric? No, tama nga naman mga kababayan, bakit yung confidential fund lang, no, na kay BP Sara Duterte yung tinitira nila? Marami namang departamento, no, busisiin daw lahat, hindi lang kay BP Sara mga kababayan. Talagang si BP Sara lang talaga yung kanilang gustong patalsikin, no, wala nang iba. Kasi kung gusto nilang imbestigahan yung iba, dapat inimbestigahan na rin nila mga kababayan. Talagang politika talaga itong tirada nila kay BP Sara Duterte. Talagang ayaw nilang, talagang gusto nilang patalsikin. Pero ang nangyayari, lalong tumataas pong ratings ni BP Sara at lalong lumalakas habang lumalapit ang 2028. So, ano po pahayag nyo dito sa sinabi po ni Ka Eric Celis mga kababayan? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa channel din po ni Ka Eric mag-subscribe po kayo mga kababayan, Ka Eric Celis. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din ang ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.